Magandang hapon po sa inyong lahat. This is our January 23rd, 2025 daily reading. Healthy reading po natin pala ito. Healthy reading 046. So, kukuha tayo dito ng isa and then alamin natin yung estado ng kalusugan, no? At lahat-lahat sa buhay ninyo. This is a general reading. So, gusto pong magpabook ng full private reading, please leave a message po or a comment, and then yung gustong talaga is nasa bio ko po yung link lahat-lahat. Okay? Kuha tayo dito isa. Ay! This is a revelation which is follow your heart and others will treat you. Ito yung siguro kalimitan sa inyo sa ngayon nasasaktan, no? Lalong-lalo na papunta ngayon yung buwan ng Pebrero, the Valentine's Day. Dito na si sense ko apektado ang kalusugan. Malamang kasi 'di ba? Wala naman sigurong tao na hindi nagkakaroon ng matinding depresyon, no? Suliranin sa buhay kapag naghiwalay sila ng mahal niya or namatayan siya ng mahal niya or yung mahal niya nagpakasal sa iba, nabuntis ng iba. Ito 'yun, no? Yung good side na nasisense ko dito is may magbabalik sa buhay mo. 'Di ba? Kapag bumalik itong taong ito sa buhay mo, siguro kung susundin natin ito into positive, ang sinasabi dito is sundin mo, pagbigyan mo ang sarili mo. Pero kasi merong mga sitwasyon na darating talaga sa buhay natin na hindi pa talaga natin kayang solusyonan at hindi natin kaya pang i-aksyonan agad-agad. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na nasa healing process ka na and then nag-move on ka, 'di ba? Marami sa atin kung kailan ka nakapag-move on, tsaka naman bumalik, tsaka nag-refresh lahat ng pain, tsaka nag-refresh lahat ng lahat-lahat ng matagal mo nang kinalimutan, matagal mo nang ibinaon sa limot, 'di ba? Ito 'yon. Pero yung message kasi dito is hindi lang dahil sa sakit sa puso, kundi dahil na rin ito sa kalusugan. Tinatamaan kasi yung iba depression, no? Alam niyo naman yung iba, hindi talaga nila kinaya, yung nabubuang na sila, yung naglalakad na nawalang malay, nagsasalita mag-isa, hindi na naaalagaan yung mga anak, yung iba nagbibigti, yung iba naman, 'di ba? Kasi hindi lahat ng tao parehos ng takbo. Yung iba kasi tinatakbuhan nila yung problema kasi hindi nila kaya. Yung iba naman masyadong tutok sa problema, kaya bumitaw o bumigay ang kalusugan. Kung napapansin niyo, yung pinakamaganda sigurong example dito is yung mag-asawa. Matagal na silang magkasama and then nagkataon dahil sa katandaan namatay yung isa. Tapos, di ba bilang anak, takot na takot ka, no? Na sumunod yung isa mo pang magulang. Kaya ginagawan mo ng paraan to ma-divert mo yung attention. Pero hindi pa rin magtatagal, kukunin pa din siya kasi hindi din niya kakayanin yun. Kahit minsan kasi hindi mo sabihin sa tao, hindi mo sabihin sa lahat ng tao kung ano yung sakit na meron sa puso mo, kung ano yung hinagpis na meron sa puso mo, malalaman ng Diyos. Mararamdaman ng espiritu, mararamdaman ng energy, ng vibrations, at hahatak ito ng negative na vibrations. At kapag nagkataon na may mga tao na gagawan ka pa ng barang, kulam, sumpa, itong mga negative na vibrations na ito ang gagamitin nila para palabasin na namatay ka dahil sa depression, palabasin na namatay ka dahil sa kung ano-ano. Pero yung totoo nun, may gayuma kasi na nagtutulak sa'yo na pwede kang magbigti para yung isa magiging safe siya mag-overtake. May mga ganon. Kasi di ba yung iba naman kasi dinadaan sa aksidente. Yung iba dinadaan sa kulam, barang. Yung iba sa gayuma, kalimitan sa gayuma. So, kung natural lang at walang ibang dulot na kasamaan, at
walang bahid ng gayuma at kung ano-ano pa, pwede mong tanggapin kapag single ka. Pero kapag committed ka, wag mo namang i-gamble yung current na person dahil lang bumalik yung past. Kasi mas masasaktan yung current kaysa past dahil yung current nag-iingat eh. Alam na niya na galing ka sa trauma na relasyon, alam na niya na galing ka sa matinding dagok sa buhay, iniingatan ka niya. So, siguro yung pinakamagandang advice dito, balansehin mo. No? Kasi, walang kasalanan yung kasalukuyan sa nakaraan mo. Kung ibinigay man siya ng Diyos sa'yo ngayon, may dahilan yun. Kung ibinigay man siya ng Diyos noon, may dahilan din yun. Pero isa lang ang dapat mong malaman doon, natuto ka. Dapat kang matuto sa bawat yugto na meron ka sa buhay mo. Dahil ang taong hindi natututo sa leksyon sa buhay niya, at yung taong ma-pride, ma-ego, mataas yung ano sa sarili, ito yung mga tao na kalimitan talaga nababarang, nakukulam, nasumpa, nagayuma dahil hindi nila kayang tanggapin yung punahin yung pagkakamali, punahin yung pagkukulang, kahit simpleng tanong, no, 'di ba? Gagawing away. Simpleng ang tawag doon, yung simple na 'di ba minsan kapag nasa relasyon ka, magtatanong ka lang naman, ano gusto mo, ganito, ganyan, tapos mahahantong siya sa away. Tapos, minsan bibigyan pa ng masamang kahulugan, hahantong pa rin sa away. Yung iba worse, hahantong sa hiwalayan. So dito, good news sana ito. Huwag lang mabahiran ng gayuma, love potion, at love spell. Kasi kapag meron kayong ganyan, hindi ito uubra. Hindi siya babalik sa inyo kapag na-love spell siya sa iba. So, kung meron sa inyong ganitong sitwasyon na hindi makabalik-balik yung gusto nyong tao dahil sa love spell, ipatanggal nyo. Okay? Kung gusto nyo naman na ako magtanggal, message lang po kayo via messenger or meron sa bio ko, andyan yung link, andyan yung mga QR codes. Check nyo na lang din po. Okay? Proceed tayo sa daily episode. Thank you and good afternoon.